baka hindi niya kaibigan yun. Bakit nyo? Problema ko ba yun? Sabi nyo nga, no? Oo. Yun ang paliwanag, ha? Naintindihan nyo na. Huwag nyo nang... Bakit ba kung binanatan mo yung kaibigan mo, Oo. hindi mo na kaibigan? Kasi speaker naman po, yun sabi nyo, may sinabi rin sa inyo, eh. Nakita mo naman yan. Oo. Siyempre, magkakilalan man kami ni speaker, Oo, di ba? po naman. Diba, tinanong kung paano ka ba nanalo? Hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Opo. Napagkakamalang kasi tayo na Duterte Black. Kasi nga, nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Yun ho. Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din nating ibigay yung due process para sa kanila. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa ating reaction update, mga ka-update. Kasi sinabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, ayan po, basahin ho natin, hindi ako PDP laban, adopted lang ako. Hindi ko alam kung bakit sinasabi nilang Duterte Black ako. Ayan po. Kaya mga ka-update, para malinawan po tayo, nagbigay na ho ng opinion etong si Senator Rodante Marcoleta patungkol nga sa mga PDP. Totoo naman po ang sinasabi ni Senator Marcoleta na pinaglalaban niya lang ang tama. Narinig naman po natin. O ano po ba nangyari sa pamilyang Duterte, kay Pangulong Duterte? Illegal po ang ginawa nila. Dinala nila sa ICC. Kaya ngayon, nagpapakita lang po kung paano maglingkod itong si Senator Rodante Marcoleta. Mga ka-update, pantay-pantay po tayo sa tingin niya. Wala po siyang kinakampihan o hindi po siya nagpapakabayas. Kasi mga ka-update, senador po yan. Nanalo po siya bilang senador, maglilingkod sa bayan, hindi siya yung paglilingkuran natin. Ganun po ang ipinapakita niya. Pag nasa katwiran ka o nasa tama ka, doon siya, mga kapatid. Hindi niya kakampihan ang mga mali. Panigurado naman, mga kapatid, kung may nagawa rin itong Duterte, magsasalita naman po yan si Kong Dante Marcoleta. Hindi naman po yan magtatahimik lang. Diba? Kaya malaki ang katanungan dito sa ating mga kababayan kung bumaliktad ba si Senator Marcoleta. Hindi ho. Naglilingkod ho yan sa bayan, mga kabdi. Ipinapakita niya na hindi siya bias, wala siyang kinakampihan, kundi naglilingkod sa mga Pilipino o sa ating bayan. May prinsipyo ho yung taong yan, matalino ho yan. Kaya, dito mga kablit, pakinggan ho natin kung paano niya linawin na hindi siya Duterte Black at naglilingkod lang sa ating mga kababayan. Ayun mga kablit, simulan na ho natin. Pero isang like, isang share, isang subscribe lamang mga kablit, malaking tulong na ho yan. Pagkakamalan tayo na meron tayong kinikilingan. Hindi. Mapapansin mo sa lahat ng galaw natin, sa lahat ng action natin, palaging yung batas ang gusto nating ipairal. Kung ano yung due process of law. Palaging gano'n. Siguro dahil sa pagiging abogado ko, yung nakikita ko, yung kahit sino. Opo. Sa umpisa pa lang, hindi mo na napakita na ikaw ay may kakayahang maging objective. Yung walang personalan, doon kakikilalanin ng tao eh. Opo. Doon nila makikita na meron silang pakikinabangan. Magsalita ang Pangulong Bongbong Marcos. Aba naman paglabas ng pinto nung plenaryo, kayo po ang nabungaran eh. Ang sabi pa naman doon sa mga balita at yung kasama niyo po sa senador, yun daw pong Duterte Black, kasama daw po kayo doon, ay hindi pupunta doon sa zona ng Pangulo. Pero ano daw ba nangyari? Ba't nandun kayo? Mukhang ang Pangulong Bongbong pa po ay yumakap ata sa inyo at mukhang nag-abrisyete pa sa inyo, Sen. Ano ba talaga nangyari? Sino ba yung nagsabi na
ang Duterte Black ay hindi pupunta. Wala akong alam doon. Ang sabi ho ni Senadora Amy, nagsalita ata, si iba pang mga miyembro po ng Duterte Black. Una Sen, kayo ba kinukonsidera nyo yung sarili na miyembro kayo ng Duterte Black? Hindi ako PDP laban eh. Ayun, Alam nyo opo. naman na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yun, opo. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Opo. Napagkakamalang kasi tayo na Duterte Black. Kasi nga, nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Oo, yun ho. Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din nating ibigay yung due process para sa kanila. Di ba ho, narinig naman ho natin, kailangan lang bigyan ng due process itong ating Pangulong Duterte. Kasi matindi ho ang pang-aabuso nitong administrasyon ni Marcos sa kanila. Mantakin po ninyo yung ginawang bayani ang ama niyang diktador at ipinilibing sa libingan ng mga bayani. Di ba? Ganyan po ang paglilingkod ni Pangulong Duterte, pero anong ibinalik sa kanya? Pinadala po siya sa ICC. Ganun po. Siyempre po mga kapatid, hindi rin matanggap ni Kong Dante Marcoleta itong katotohanang ginagago o inaabuso, binabastos ang mga Duterte. Totoo naman po na kahit hindi siya Duterte Black o PDP, naglilingkod ho siya. Ipinapakita niya po ang pagmamahal niya sa bayan. Yung isinusulong niya nga po sana maipatupad yan. Yung 2,000 kada pamilya sa kuryente malilibre na. Yun po ang hinihintay natin. Napagkakamalan tayo na meron tayong kinikilingan. Hindi. Mapapansin mo sa lahat ng galaw natin, sa lahat ng action natin, palaging yung batas ang gusto nating ipairal. Kung ano yung due process of law. Palaging gano'n eh. Siguro dahil sa pagiging abogado ko, yung nakikita ko, yung kahit sino, Opo. kalaban mo siya o hindi, ibigay mo yung para sa kanya na nakatalagang karapatan sa ilalim ng mga batas natin. Ngayon, wala namang usapan na huwag tayong pupunta. Bakit naman hindi tayo pupunta? Katungkulan namin yon. Ang totoo niyan, bago kami ma-organize, nakapagboto na kami nung umaga, bago kami nagiwahiwalay, o itutuloy natin ang ating alas 4, pero doon na tayo pumunta Ayun. sa Batasan Complex sapagkat Oo. para ganapin natin ang ating constitutional duty na inihalal na senador ng ating mga mamamayan, pakinggan natin ang ating Pangulo. Katungkulan namin, constitutional yun eh. Opo. Yun ang dapat na maintindihan ng ating mga kababayan. Hindi, wag po kayo makikinig kung kani-kanino Opo. na gumagawa po ng usap-usap, kaya lalo pong namamali yung iba. So tama pala yung paliwanag natin noong isang araw, Nelson. Na kasi sabi nga, Duterte Black. Sabi ko, hanggang ngayon po, hindi ko naman kinukonsidera kayo bilang Duterte Black, bagamat adapted kayo ng PDP laban. Kahit siguro palagay mong Duterte Black ako, Opo. pupunta pa rin ako kasi nagsuspindi lang kami ng aming sesyon eh. Pagkatapos naming bumoto ng speaker, ng presidente ng Senado, Opo. ang usapan, magre-resume ang ating session at 4 o'clock this Ayun. afternoon, but we will converge in Batasang Pambansa Oo. in time to hear the message of the President. Oho. Kasi nakalagay sa Constitution nun dyan. Opo. Katungkulan ng bawat senador na pumunta doon. Ngayon, kung ang mga kasama ko, halimbawa, ay hindi pumunta, sila po ang may May kagustuhan nun. kagustuhan noon at Oho. sila po yung makapagpapaliwanag kung bakit hindi sila nakarating yung araw na yon. Oho. Ngayon, tungkol naman doon sa binati ako ng Pangulo at nagbatian kami, palagay ko naman isang bagay na hindi dapat ipagtaka ng kahit sino man. Opo, opo. Senador naman ako, Pangulo naman siya, at kaibigan ko naman siya. Alam mo, hindi naman kami magkamayan man lang, Nelson. Opo. Lalo sigurong pagtatakan, nag-isinaban yung dalawa. Ayun ang mas... Totoo naman po yan. Pinapakita pa rin ni Kong Dante Marcoleta ang pagtatrabaho sa gobyerno at walang personalan. Diba? Kahit na paano mga kabit, nire-respeto niya pa rin itong si Bongbong Marcos. Hindi dahil yan sa magkabila silang panig. Ipinapakita lang po ni Kong Dante Marcoleta na kahit nga magkabilang panig ho sila ni Marcos Jr.,
trabaho lang ho, walang personalan. Gusto lang po ni Kong Dante Marcoleta na magserbisyo sa kanyang nasasakupan. Yun lang po ang katotohanan dyan. Talagang ganun po. Matalino ho kasi ito si Kong Dante Marcoleta at hindi naghahanap ng gulo. Kaya ngayon po yung impeachment nga ni Bibi Sara, di ba nakikita naman natin, tutol ho din siya dyan. Kasi nakakasira lang ho ng trabaho ang ginagawa o ipinipilit ng mga dilawan at ng kamera. Malaking issue. Di ba mamaya lalo naman tayong... Oo. Ganyan daw po yung tagpo na yun. Ano daw binulong sa inyo? Kasi pag bulong, sabay palo sa inyo. Parang sabi Nasaan ni ba yun? Norbing eh. O, ipakita mo nga, direct. Hindi ko pa nakita. Ipakita mo direct mula sa simula. Yung, yan. Nandiyan, yung mula kanina. Ayan. Yan o. Oo. May binulong sa inyo, Sen eh. Bulong nga eh. Alam mo, pagka bulong, Oo nga pala, no? hindi pinaririnig sa iba yun. Kaya nga, kasi kung hindi naman niya binulong, di sana narinig ng lahat. Oo, ano? halimbawa naman, kung halimbawa pasigaw yun, hindi nyo na ako tatanungin dahil narinig nyo lahat sigurado yun. O yung speaker naman po, yun sabi niyo, may sinabi rin sa inyo eh. Oo, nakita mo naman yan. Oo. Oo. O, siyempre, magkakilalan man kami ni Speaker, Oo di nga ba? po naman. Di ba tinanong kung paano ka ba nanalo? Hindi ba sinabing, ayaw kang paniwalaan ng broadcaster na nananalo ka, parang ganun. Eh, bakit naman yung... Yung iba. bali, nagyakapan din naman kami ni Speaker, ba't hindi nyo man lang itanong, ano ba binulong sa'yo? Kasi yung may naunang tagpo dyan, Sen, Eh? na mayroong mga senador din na parang ayaw pansinin ng Pangulo eh. Bakit daw nung nauna kayo nakita nag-abrisiete pa sa inyo? Magkaibigan nga kami, baka hindi niya kaibigan yun. Bakit nyo, problema ko ba yun? Yun nga, no? Yun ang paliwanag ha. Naintindihan nyo na. Huwag yun ang... Bakit ba kung binanatan mo yung kaibigan mo, Oo. hindi mo na kaibigan? Kasi ako, ugali ko yun. Kahit kaibigan, pag may mali ka, Walang problema. sasabihin ko. Yun ang tunay na kaibigan. Palagi ko sinasabi sa inyo yun, di ba? Maski magkakakilala ko. Oo. Pag nakita ko na maring may gusto ko sabihin sa kanya, sa halimbawa, sa katatama ng mga pangyayari, Narinig naman po natin kung paano ang opinion nga ni Kong Dante Marcoleta. Kaibigan ka man niya o hindi. Pag nakita niyang may mali kang ginawa, bibirahin ka niya. Di ba? Ganyan po ang tunay na naglilingkod sa bayan. Hindi ho plastic. Di ba? bahala siya sa buhay niya kung hindi niya ako pakinggan. At least nasabi ko, sapagkat kaibigan ko siya. Yeah. Sa lalong-lalo na sa nangyayari sa bansa halimbawa. Oo. Meron ako sasabihin. Masama ba yun kung sasabihin ko yung totoo? Tama. Kung halimbawa, magdamdam sila ron. Aba, hindi sila tunay na kaibigan, di ba? Napanood ko kay Fernando Poe Jr. yan eh. Alin? Yung tunay na kaibigan, saan eh? Ganun ba? Anong pamagat na pelikula? Kaibigan lang pala. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Meron yan eh. Meron yan, ano. Ano bang title? Pero, Pasensya na kayo kay Jenso Barjaga. Yan po ay ulianin na Hindi, po. pero alam mo talaga, Fernando Poe Jr. yan eh. Ha? Anong title niya, Sen? anong dialogue? Anong dialogue? Baka ma-recall natin. ang tunay na... Hindi mo kaya? Hindi ko maalala. Kasi nagsabi pa, naalala ko, si Lito Ansures eh. Aha. Yung matanda, yung Lito Ansures, kausap niya yung... Ano magkakasabi? Ang sabi? Oo. Ang Basta, tunay na kaibigan. Ang ayan ay niya si ganito ay mabuting kaibigan yan. Pero parang ganun Sen eh. Basta hindi ko maalala eh. Pero alam ko kayo, alam niyo yun eh. Para naman, Oo. masamang kaaway, Yun, mabuting kaibigan, masamang kaaway. Kasi yung kaibigan niya doon, si ano eh. Si Vic Vargas ba yun? Vic Vargas. O, kita mo, naglabasan yung mga tao dito, tagahangatin po ni Fernando po eh. Di ba? O, pagka mali yung kaibigan niya, sinasabi Hindi talaga lang niya niya. kaibigan, no? Magkumpare sila ni Vic Vargas. Ayun no? na nga po, oo. Ayan, magkumpare kasi yung anak ni Vic Vargas noon, medyo salbahing bata eh. Tama kayo, kapag mali yung kaibigan, pupunahin mo. Pupunahin mo. Sa layo Doon ni mo mong nga- may tama. Doon nga may papakita mo yung Oo. kadakilaan ng pakikipagkaibigan mo. Kasi kung halimbawa, hindi mo itinatama, nasa palagay mo dapat maitama, Oo. wala kang malasakit sa kaibigan mo. Oo. Ang tawag At doon yung tunay na kaibigan naman, hindi siya magdaramdam doon sapagkat alam niya kagad na pagmamalasakit sa tama kanya yun. kayo. Oo. Ang tawag ho doon yan kapag yung kaibigan mo, mali ang ginagawa, pinababayaan mo, konsentidor ang tawag doon. Tama. Konsentidor yun. Ngayon, yung mga politiko, Oo. alam mo yung mga politiko, kalahati buto, kalahati plastic. Kaya nga ayaw niya sabihin eh.
Hindi naman sila pwedeng makipagkaibigan. Paano makikipagkaibigan yung plastic, di Yun na ba? nga Ito, po. ni-research ko na para wag na Ayan, tayo yan. Sige, sige, sige. magtalo-talo. Oo, interesting yan eh. Ang dialogong ang mabuting kaibigan, Oo. masamang kaaway, Oo. pero mas mahirap kalabanin ang taong pinagkakautangan mo ng loob. Yan, oo. Ay binigkas ni Fernando Poe Jr. sa pelikulang Mabuting Kaibigan, Masamang Kaaway. Kaaway. Yan. Ayan. Tama. Sabi ko sa'yo. Yan ang sinasabi ko eh. Oo. Pinalabas noong 1991. 1991, sabi Sino ko yung kapartner niya? Oo. Oo. Ang tagal mag-isip nung ano ko. Marian de la... Okay, ito, alam nila. Marian de la Rivas. Marian de la... Sabi naman ito kasi Mary Walter. Mali naman. Ano naman yung sinasabi mo naman dyan? Mary Walker hindi na. Sobrang tanda naman. Marian de la Riva? Marian de la Riva. Marian de la Rivas. Oo. Kita nyo na? Oh, gusto nyo pa ng ano, panoorin? Ito, Oh. may link Anong tayo. ano? Vox Populi. Totoo bang mabuting kaibigan? Masama ka. Pero, Sen, sa... Sino ang gusto niyong mag-imbestiga? Aha. Ah! Di ba? Oo. Bahala na Nang, kayo. Alam niyo na eh. Pwede. Oo. Oo. Flood control, ano, yung... ang tawag doon, flood control, anomaly ba tawag natin dito? Oh. Anomalya. Anomalya. Yun hong mababang kapulungan, ayun hong Senado o Kamara. Yan. A, Senado, B, Kamara. Ayan. Kayo po, ano ang, sino gusto nyo mag-imbestiga ng flood control anomaly? Tatlo. Ano? A, Senado. A, Senado. Yung Blue Ribbon. Ang tinutukoy natin, Blue Ribbon. Ano, Tapos yung B, Yung B, Kamara. Yun hong committee on accounts. Kasi yun ang magsasabi eh. Aha. Yung pangungunahan daw ni Congressman Terry Ridon. Blue Ribbon yun. Yung isa, Senado, yung isa, Kamara. yung... Ayun. Oh. Ayun. Tangkilik. Ayan. Opo. Oh. Talagang nakakapagbigay po ng inspirasyon. Lalong-lalo na po sa dalawang kasundaluhang narito. Ayan. At sa lahat din po ng ating mga kababayan na nagpaabot ng pagbati sa inyong karawan. Sa Senado ay Oo marami akong nakita mga senador na nag-post at napakarami po ng likes at comments. Ang sa kabiglaanan kasi, Jen, dahil nga akalain mong first na active session, yun pa naman ang birthday ko eh. Oo. Martes 29. Di ba? Oo. Ang nangyari, kumukulo pa naman ang tiyan ko, kaya ang daming discomfort. Ganun po ba? Oo. Nako. Oo. nagkataon naman, Jensen, Oo. na nung birthday ninyo, ang dapat ibibigay sa inyo, cake na red ribbon. Bakit ba blue ribbon yata na ibigay? Oho. Ang dami ngang nagbigay ng cake. Ang isang masarap na, hindi man cake, kakanin, galing Opo. ng Pampanga. Ganun po. Si Senador Lito Lapid. Aba. Oh. Alam mo yung mahablang kayo. Mahablang, opo. Yung Nagawang puting- Kapampangan. Oho. Puting-puti yun, kabisado ko yun, sapagkat yung mga tiyahing ko nung maliit ako, talagang yun ang kanilang ekspertong ginagawa na kakanin. Sarap niya. May mais. Yun na nga, kumukuluan tiyan natin. Hanggang ngayon, hindi ko pa natitikman yun. Baka naman may natira pa. Oho. Ayun nga po, nung araw na yon, birthday nyo, ay nagtalaga ang Senado ng iba't ibang mga committee chairmanship. Ang napunta sa inyo, sa balitang natanggap namin, ay yung Blue Ribbon, Oho. tsaka yung Trade and Commerce, Sen. Baka napagkamalan lang, red ribbon, dahil birthday ko. Yun nga. Oo. Trade and Commerce, Tsaka meron pang isa na ibibigay sa atin, hindi lang na i-broadcast pa. Ganun po. Oho. Ilan ba lahat ng committee ng Senado, Sen? Kasi 24 lang naman kayo, di ba? Ang alam ko, 41. Kaya 41. mas marami pang committee kaysa sa senador. Oo nga. Kaya pala meron senador sa inyo, 3 ang committee, no? Meron naman 2. Merong 4. Oo. Pero yung iba kasi, automatic, gaya ng majority leader, pro tempore, at saka Senate President, di ba? Sila naman kasi wala nang committee yun. Opo, sa lahat sila, part Senate na. President pro tempore ka o Opo. kaya majority leader. Kahit na yung deputy majority leader kasi dinagdagan nila ngayon. Opo. Merong 3 majority, deputy majority leader sa panig ng majority. Oho. At saka 2 deputy minority leader. Panig ng minority. Oho. Well, pagka minority leader din naman, automatic na lahat ang miyembro ng lahat ng komite, no?
Kasi ex officio. ex-officio member. Ngayon, paghahatian nyo sa 41, Oho. divided by 3 sa aming panig, yung dalawa, yung kasi sa majority ako eh. Opo. So 41 yon divided by 3, ilan ba yun, Nelson? Oho. 41 divided by 3. Oh. Oh, mga ilan? Halos. Parang- Palagay mo 10. Oh, mga tama. Oh. So tigsa 10 mamimili kami, 10 sa akin, 10 dun sa isa, 10. Aha. Para covered mo lahat. Membro ka. Ganun pala ang ibig sabihin. Doon sa dalawa naman, tig 15 sila dahil Oo. hindi lang. Tig 20. Opo. Dahil dalawa lang sila. So yun pa lang no, sa Senado. Kasi sa Kamara naman, sapagkat 300 plus kayo doon, marami doon ang walang miyembro, walang komite. Ang miyembro na lamang, di ba? Kaya sa dami naman ng committees doon. Kaya Ayun. na, kung kinakailangan mag-create sila ng subcommittee para lang may maupuan yung iba eh. Isip-isipin meron ka pang subcommittee on West Philippine Sea. Ayun, oo nga po. Yung nga- Meron pang WTO ata Yung ngayon. kauna-unahang naging chairman ng subcommittee ng West Philippine Sea, Opo. si dating speaker Sunny Belmonte. Sunny Belmonte. Opo. Tapos, namagkita kami, sabi niya, Dan, kasama kang membro ko ron, ha? Opo, oo. Saan ka tayo mag-hearing? So, West Philippine. Dito tayo palagi. Oho. Ayaw baka ako sa Scarborough Shoal tayo, speaker. Ikaw naman kanya, malayo yun. Oo. Talaga naman. At saka kahapon, kailan ba yun? Nagtaka si Nelson Sen Bakit daw ba ang nangyari, ang mga deputy speaker niya na may higit 20 na? Ang natatandaan ko kasi dati, 3 lang ang deputy speaker, di ba? For Luzon, for Visayas, at saka for Mindanao. Eh ngayon, ilan na? Ngayon, 20 mahigit na eh. Bakit ka nagtataka, Nelson? Aha. Tayo nung panahon ko, 32 kami. Ganun ba? Panahon ni Alan Cayetano. Dami. Ba't ako nagagano? Di ba, originally, parang ilan lang naman ang deputy speaker, di ba? Tsaka isang speaker. Wala tayong magagawa. Yun ang ginawa nila. Kailangan naman questionin mo pa yun. Ganun ba? Parang gusto namin questionin ni Nelson. Pwede ba pa-investigan? Parang, 32 kami. sa lahat na nga, ba't parang dimasing ko na ata deputy speaker ngayon. Oh, kasi may kanya-kanyang cluster na tinatauhan. Oh, halimbawa, doon sa economic, halimbawa. Opo. May social, merong labor. Oo. Kasi may cluster yan. Oho. So, pag ikaw ay dito, halos sa 3 hanggang 4 na committees ang binabantayan mo. Parang ikaw ang hierarchy doon. Ayun, Yun ang ganun explanation pala. doon. Kasi naalala Sa dami ko- kasi ng may gitna 80 yata yung committees eh. Opo. Hindi, baka higit pa. Oho. May higit 150 siguro. Ang mga committee ng Ang committee, Kamara. oo. Oho. Kasi naalala ko, nung bago-bago Plus ko. subcommittee na yun. Tsaka meron pang special committee. May special committee pa. Nakita mo yung Special Committee on Food Security. Ayun, oo. Nako. Ayan. Nako. Kasi nga, naalala ko lang na, so, nung bago-bago ako reporter, napunta ako sa Kamara. Isang linggo lang naman. Tatlo lang ang deputy speaker eh. Isang for Visayas, for Luzon, saka for Mindanao. Bukod doon, wala na. Anong 19 yun? Hindi bago. Mga 5 years ago. Hindi ko sabihin, 1962, reporter ka na, Jen. hindi po. Bago. Ang laki pala ng nagot ng edad mo sa akin. Anyway, nasa ibang paksa na tayo. Ano bang mga mainit na usapin ngayon? Habang din lamang nasimulan mo na yung Blue Ribbon Committee. Ayan. Ang tinatanong ho nila agad ngayon, Sen, doon ho sa ating mga kabayan, yaman din lamang kayo na po ang nasa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano na po ang inaasahan? At mayroon na ho ba kayo nakatalaga kung sino-sino ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee? Yung Blue Ribbon Committee, Jen, Nelson, Opo. ay isang nakapormang committee na yan. May tao na talaga yan. Ganun ho ba? Ang pinaka-head niyan ay tinatawag na Director General. Oho. Kapatid ni Congressman Miro Kimbo. Palagay ko kuya niya yon. Oho. Naka-wheelchair yon pero very competent, ha? Okay. Matagal na siya roon at ang pagkakaalam ko, magre-retire siya itong December. Opo. So, meron na talagang yon. Meron talagang May composition tao pa. yon. Opo. May tao yon. At sa aking palagay, sa tagal ng pagkakatatag ng Blue Ribbon Committee, ay talagang
may kasanayan na, yung competence nila, kung ang pag-uusapan ay pag-build up ng kaso. Opo. Yung mga tinatawag na stop work. Para sa ganun ay hindi ka lang basta-basta nagtatanong. Pag nagtanong ka, may basihan yan. Hindi yung kung ano-ano lang tinatanong parang kung sino-sino lang ng mga yung mga anong tawag din sa mga nasa television na ang tanging gawain lang ay magtatanong ng wala naman direksyon ng mga tanong, di ba? Oho. Doon hindi. Ganun pala Kasi yan. ang Blue Ribbon, makikita mo, kinakailangan ma-establish mo yan. Tatlong bagay, may tinatawag na malfeasance, misfeasance, and non-feasance. Yung tatlo na yon. Opo. Kinakailangan, bago ka mag-imbestiga, ma-establish mo na alin man sa tatlong ito ay nandun. Opo. Either malfeasance, misfeasance, non-feasance. Ibig sabihin, puro katiwalian yan na nagaganap o naganap sa maraming ahensya ng ating pamahalaan. Oho. Kaya importanteng komite. At yan lamang ang isang komite na nakita ko sa Senado na meron siyang sariling logo. At saka sariling rules ata yan, Sen, ano? Hindi, lahat naman ng komite May kanya-kanyang rules. Pero ito may sariling logo lang siya. Opo. Pero siya talagang magtataka ka. Ibig sabihin parang independent siya Kung yun ang tradisyon, igagalang natin ang tradisyon. Opo. Sa tingin ko, ay talagang binigyan siya ng ganung katangian sapagkat ang kanilang gawa hindi kakaiba. Okay. Di ba kakaiba? At doon nga, kahit walang resolution doon I mean, moto proprio pa. Moto proprio. Opo. Pagka naisip ng chairman, sige, simulan ninyong mag-build up ng case dito sapagkat ito ay nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA kamakailan lang. Opo. Alam nga namang hindi tayo maging alerto sa mga bagay-bagay na Pangulo na mismo ang nakapansin. Opo. Napansin din naman ng mga iba. Kaya lang opisyal na binanggit ng Pangulo. Di ba? Tama po. At hindi lang binanggit. Tinakot pa sila, di ba? Yun na nga. Ano Tsaka sabi? May mga pasaring pa ang Pangulo. Hindi pa saring, diniretso Ano sabi niya, Nelson? Mahiya naman kayo. Mahiya. Sino kinakausap niya, Jen? Yung mga mambabatas po na nasa... Sino yung mambatas? Di ba? Yung mga nasangkot sa... Akala ko yung mga Hindi, mambabatas. kaharap niya, di ba? Opo. Yung audience niya, mga mambabatas. Opo. At saka sinabi niya, kailangang masiyasat yan. Ay bakit nga naman hindi? Isip-isipin mo pagka ikaw ay binaha. Napakaraming mga propriedades mo, mga kasangkapan, lahat. Sira, nawala. Pati trabaho mo, pati mobility mo, lahat. Mag-aalala ka. Pati pagpasok ng mga anak mo kung paano. Bukod pa dun sa talagang malalagay sa bingit ng alanganin o maaring sa disgrasya pa ang buhay ng pamilya mo.